Bayan, gising na ba kayo? Ngayon pag-usapan natin itong PDP laban. Ito ngayon ang tanong ko, no? Dapat ba nating iboto ang mga kandidato sa ilalim ng partido ng PDP laban sa darating na May 12 elections? Ngayon, kung kayo o tayo ay matinong botante, kung tayo mahal natin ang Pilipinas, kung mahal natin ang ating pamilya, hindi natin iluluklok ang mga kandidato sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino Laban o PDP Laban. Alam nyo, no? Anong dahilan kung bakit hindi dapat iboto itong mga taong ito? Sapagkat itong mga taong ito ay mga alipin ng mga Duterte. Mga taong sunod ng sunod kung ano ang iutos ni Duterte. Itong mga taong ito ay walang mga integridad, walang competence, at lalo-lalo na walang courage para itaguyod kung ano ang tama para sa bayan. Alam nyo, no? Kung mapapansin natin, itong mga kandidatong ito, kagaya nila Bondok, no, na nagsabi na lahat ng idea ni Duterte isa sa batas niya. Ha? Would you believe? Si Bato, ang architect ng extrajudicial killings, na humusga sa mga tao na kung ang ipin, no, ay madilaw, sira-sira, adik na. Would you believe? Si Bongo, ang itinuturing pambansang alalay ng presidente. Mas mahaba pang oras sa pagsisilbi kay Duterte kaysa sa bayan. Si Philip Salvador, na ibibigay niya ang buong buhay niya para sa mga Duterte. Hindi sa bayan, para sa mga Duterte. So yung maririnig natin, ito yung mga pananalita. Si Robin Padilla, ang presidente ng PDP Laban, ano ang sabi niya? Tinuturing niyang bayani si Duterte at bibigay niya ang kanyang buhay, no? Pagsisilbihan niya si Duterte. Ganun daw ang kanyang pananalig kay Duterte. Vic Rodriguez, na masama ang loob kay Marcos. Bakit kamo? Meron yatang ginawang hindi maganda nung siya ay in-appoint sa isang very important position. Kung natatandaan nyo, nag-resign ba siya? I don't think so. Baka tatanggalin na siya, kaya napilitan mag-resign. Si Dante Marcoleta, no, isang malinaw na pro-China, na responsible sa pagtatanggal ng franchise sa isang network. Yan isa sa mga tuta ng Duterte. Apollo Kibuloy, na matalik na kaibigan ni Duterte. Masisikmura nyo ba na iboto ito? At Raul Lambin, no, ang abogadong nagpakalat ng fake news na keso raw, meron na raw TRO ang Supreme Court para lamang hihinto yung pagka-aresto kay Duterte. So ito ang mga kandidato na ipinagmamalaki ng PDP Laban. Dapat ba nating iluklok ito? Sino pagsisilbihan ito? Ang mga Duterte, hindi ang bayan. I tell you honestly. Yung iba rito, malaki ang pagkakasala sa lipunan na dapat managot sa kanilang mga ginawa. Ito ang mga kandidato na nagre-represent sa mga ideas ng mga Duterte. Kaya hindi karapat-dapat na maluklok ito. Ang kailangan natin sa Senado ay isang
tunay na public servant na handa tumayo sa paninindigan kung anong tama. Ito, tatayo sa paninindigan? Hindi. Tatayo ito sa idea ni Duterte. Tatayo ito sa posisyon ni Duterte. At the expense of the interest of the country and the public. Ganyan po itong mga uri ng kandidato ni Duterte. Walang prinsipyo, walang integridad. Ang iba rito, wala rin kakayahan. Philip Salvador, tingin nyo, anong kanyang plataforma? I doubt, no, kung makakayanan niya ang kampanan ng tungkulin niya. No. Kaya, mga kababayan, sa darating na May 12, isipin natin ang bayan natin. Isipin natin ang pamilya natin. Isipin natin na itong mga taong ito, mga taong sumuporta, mga taong dumikit kay Duterte sa panahon na kadiliman. Mumurahin ng Diyos, nagpalakpakan pa. Malamang na dun sila, nakapaligid. No? Kaya, no, isipin nyo kung ano ang tama. Let's reject this kind of candidates. We should not allow them to become senators of the Republic of the Philippines. Salamat.